Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong walang kakwenta-kwenta po na impeachment ng Vice President at nagiging fishing expedition na lang po di umano. Katulad po nito, merong isang senador na grabe pong manlait. Tawagin ba naman ng isang witness na si Acosta na estupido? Stupid daw po. Dahil siyempre po, hindi niya kasi gusto yung nangyayari at sagot nito. Kasi hindi yata pumapabor sa kanila, di umano. Kaya kung pagsalitaan ay estupido. Ang tanong, sino kaya ang tunay na estupido? Si Rapi Tulfo ba? O itong witness na sinasabing witness na si Acosta? Sino po ba ang talagang tunay ang pagkatao ay estupido? Di umano. Pakinggan po muna natin ito pong pagtatanong ni Rapi Tulfo na akala mong kay linis-linis ng pagkatao, mga kababayan. Ito po. Nanalasa In this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Grabe, ano? Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay Grabe. in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Grabe, no? Siyempre, susundin niya kung ano gusto ng kanyang pinagtatrabaho. Kanino po ba siya nagtatrabaho? Hindi po ba sa Office of the Vice President? Di siyempre po, susundin niya ang Office of the Vice President kung sino po ang nasa Office of the Vice President. Sino po ba head doon? Di po ba ang Vice President, Sara Duterte? Kanino po ba dapat siya sumunod? Sa inyo? Ganun po ba? Ang gusto yata palabasin ni Rapi Tulfo, sa lahat ng kagustuhan nila, susundin nitong ni Acosta. Ibang klase. Wala nga kayong matibay na ebidensya na nilalabas eh. Puro fishing expedition eh. Wala naman po silang nilalatag na matibay na ebidensya dahil po yung hinihiring po nila ay confidential. Confidential po yun. Hindi po ba? Marami pong masasagasaan doon at bawal po yung opinion. Lalong-lalo kung ito ay confidential. Napakadelikado. Hindi po ba? Kaya nga lang po itong mga tao na ito, dahil nga po sa kagustuhan, mga kababayan, na ang kanilang mga ginawang kawalangihan, katarantaduhan, ay maabsuelto dahil hindi maabsuelto ang kanilang kawalangihan at katarantaduhan pag naging presidente si Inday Sara. Ito po mga kababayan, tingnan po natin kung sino talaga ang estupido, mga kababayan. Lalo-lalo po yata ang pagkatao. Dahil parang hindi senador, ano? Parang hindi senador. Grabe, magsasalita ka diyan sa hearing, tapos sasabihin mo, stupido? Hindi po ba? Ano yan? Parang sinabi mo, walang ano yan, bobo, walang alam, ganon. Ibang klase itong si Mr. Bendalo yata. Pagka masyado yatang manghamak sa kapwa-tao, akala mong kay linis-linis nitong tao na ito, walang bahid ng putik, mga kababayan. At tinatanong nga natin, siya po ba hindi estupido? Sa nangyayaring malawa ang korupsyon sa ating bansa, hindi ba siya nagiging estupido? Mga kababayan, nagtatanong lang naman po tayo. Ito po mga kababayan, tingnan po natin ang kanya pong history, lalong-lalo po yata sa kanyang pamilya. Ito po mga kababayan, ibalik tanaw po natin itong hindi estupido na Ma'am, I will repeat. Muling lumutang ang nagpakilalang una at lehitimong asawa umano ng broadcaster na si Rafi Tulfo na si Julieta Lugtolikop.
Ayon kay Likop, nagpasya siyang lumabas kasunod na rin ng mga natanggap nilang komento ng mga basher sa social media nang una siyang lumutang. Nais niya raw na patunayan na totoo ang kanyang mga sinasabi na kasal siya kay Raffy Tulfo at may anak sila. Katunayan, may hawak na umano silang resolusyon mula sa Tarlac Prosecutor Office kung saan nakitaan umano ng probable cause ang isinampa nilang kaso sa RA 9262 of violation against women and their children laban kay Raffy Tulfo. Nananatili namang pending ang isinampa nilang kaso ng bigamy sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay Tulfo. Pero paglilinaw ni Likop, hindi sila naghahabol ng pera o anumang suporta mula kay Tulfo. Katunayan, tinanggihan niya raw ang 5 milyong piso na inialok sa kanya ni Tulfo noong una siyang lumabas sa publiko. Ang nais daw nila ay mabigyan ng hustisya ang pag-abandona sa kanila ni Tulfo at hindi nito pagsuporta noon sa kanilang anak na ngayon ay may asawa na at naninirahan na sa Estados Unidos. Sino kaya estupido, mga kababayan? Dahil may una pala siyang asawa, mga kababayan. May unang asawa at may anak na pinabayaan niya pong suportahan. At ayon po dito kay Julieta Likop, ay inaalok siya ng 5 million para manahimik. At ito po'y tinanggihan niya, yung kanyang unang asawa. Dahil gustong makakuha ng katarungan, nagsampa na lang po ng kaso, bigamy. Dahil nga po, nagpakasal siya sa ibang babae. Mayroon po siyang pangalawang pamilya. At pinabayaan niya po yung unang pamilya niya. Kasal siya, kasal. Nakita niyo po, sino kaya ang estupido? Nagpakasal ka na ikaw ay kasal na. Hindi po ba? Kaya nga lang po, nalusutan na po yata yan eh. Wala na pong balita dyan eh. Hindi po ba? Mukhang nalusutan na po ni Raffy Tulfo yung issue na yan sa una niyang pamilya na pinabayaan at pinabayaan niya at wala rin nakuhang suporta hanggang sa nakatapos ng pag-aaral at hanggang nakapag-asawa na yung kanyang panganay na anak. Ni hindi man lang nakatikim ng suporta dito po sa senador na ubod ng galing, ubod ng tino at hindi estupido na senador. At napakarami pa pong issue ng pamilya niyan. Hindi po ba? May issue po, mga kababayan, pagdating po yata sa malalaking flood control insertion, di umano, kasama yata, mga kababayan, ang congressman niyang anak ng Quezon City at ang party list nila na nasasangkot din po yata sa issue ng korupsyon at pati yata ang kapatid niya, mga kababayan, ay nasasangkot din ng isang senador. Di umano, may maleta issue pa sila, may mga insertion issue pa sila. Mga kababayan, sino kaya ang tunay na estupido? Mga kababayan, nagtatanong lang tayo. Si Erwin Tulfo ba? Si Raffy Tulfo ba? Ang mga Tulfo ba? O itong si Gina Acosta? Mga kababayan, na nagtatrabaho po sa Office of the Vice President, na ginagampanan niya po ang trabaho niya, mga kababayan, sa Office of the Vice President. At siya po, mga kababayan, ay pilit po nilang hinahanapan, mga kababayan, para po doon sa tinatawag na fishing expedition para po pumabor sa kanila. Hindi naman po pwedeng sagutin ni Acosta yan dahil hindi po siya ang nakakaalam, mga kababayan, pagdating sa confidential, intelligent. Hindi niya po pwedeng hawakan at saklawan ang intelligent. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mabibigat na iniimbestigahan ng Office of the Vice President. Dahil real talk mga kababayan. Dahil sa panahon ni Vice President, wala pong naging trahedya at kaguluhan na nangyayari katulad sa DepEd. Sa DepEd, tahimik po ang DepEd nung panahon ni dating Pangulong Duterte, tahimik ang DepEd. Nung naging DepEd Secretary si BP Sara, tahimik din ang ahensya ng DepEd. Pati mga estudyante, walang nagpapatayan, walang nagbabarilan, walang nagsasaksakan. Dahil nga po, nalimitahan at na-secure ni Vice President gamit ang confidential intel fund
para po maproteksyonan ng ating mga anak at pati ang mga kumukuha sa ating mga anak sa mga eskwelahan para po dalhin sa bundok ay nabantayan ng Office of the Vice President. Hindi po ba tahimik ang ating bansa, ang ating eskwelahan? Kaya nga lang po, ang nag-i-impeach kasi sa Vice President ngayon ay karamihan ay sumusuporta sa bundok. Di umano. At meron pang mga politiko na katulad yata ng mga tulpo na kailangan po ng lahi nila na ma-impeach ang Vice President. Di umano para maligtas po ang lahi nila sa napakaraming issue ng anomalya ang lahi nila. Hindi po ba? Nagtatanong lang tayo kay Mr. Tulpo na hindi po sanay gumamit ng estupido. Yan po mga kababayan, si Rapi Tulfo na grabe po magsalita. Parang hindi senador. Mga kababayan, wala ka pang napapatunayan sa Office of the Vice President dyan sa inyong ibinibintang. Pero kung magsalita ka na, estupido na ang iyong lumalabas sa iyong bibig. Grabe, no? Talaga alam mo nga meron sila mga hidden agenda na gusto pong palusutin diyan po sa impeachment na tinatawag ng taong bayan na fishing expedition. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa naagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Ako si Pilam, Ani Jo. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Ye, Felipe Sapno from Texas, USA. Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. Muli po, God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!